Ayan, hi guys, Mami Parkis here. And in today's video guys, bibigyan natin ng tips. Alam nyo, sa totoo lang, hindi nga dapat sa akin to eh. Itong part ng ganitong vlogging. Dapat dito kay ano to eh, kay Joberlyn P, kay Marisol Favillar, no, shoutout sa mga Team SF. Kasi sila yung mahilig sa ano, sa arrangement, organizations ng tindahan. But because china-challenge tayo, ano, tinatanong tayo ni Ma'am Grace De Los Santos, no? So, it's like a challenge, no? So, sabi niya, sana po ma-share po niyo ang technique sa pagdi-display kasi nahihirapan po ako sa bagay na yon kasi maliit lang ang store ko. Ayan. So, kinu-question niya to, ni-request niya during my live, no? So, sabi ko, sige, i-vlog na lang kasi syempre hindi ko naman magagawa yan while I'm live kanina dahil syempre nasa actual bentahan tayo, di ba? So, kawawa si Ate Ana dahil maraming taong mapapabayaan or customer if we did that while we are in live. So, today, or now, gagawin natin. Alam nyo guys, sabi niya, nahirapan daw siya kasi maliit lang ang store. Maliit, malaki, alam nyo sa totoo lang, mahirap, no? Kasi, alam nyo ba yung kasabihan na the more na lumalaki, the more na mas nakakaisip kang bumili ng mga bagay. Eto, apply ko the more na lumalaki ang space mo, mas the more na nag-iisip ka na magdagdag, no? Kahit sa bahay, kahit simpleng nanay ka lang ganyan. Dahil alam mo maraming space, napapaisip ka ng mga pwede mong ilagay doon sa space na yon, ganyan. So bukod sa napapagastos ka, hindi mo din minsan nare-realize na lumiliit na pala yung space dahil sa may gusto kang ilagay ng ilagay doon, ganon, no? Para naman sa pera, the more na lumalaki ang income mo, the more na tumataas ang lifestyle mo, ang gastos mo, no? So, ganon. When it comes naman sa tindahan, the more na may space ka, the more na parang ayaw mo ng may bakanting space. Kasi, ang tindahan, ito yata yung space sa mundo ng negosyo na ayaw mong mabakantihan dahil gusto mo puno. Diba? Tayo nga, diba? Kapag medyo lumiliwanag na, naku po, it's not a good sign. Ibig sabihin, we need na mamili na, we need na mag-fill up na, we need to organize or to reorganize or rearrange our store. So, sa ngayon, guys, ilang beses na ba akong nag-arrange ng store? No, na extended na. Yung ganito nakalaki yung store. Siguro mga 2, 3, no? But, challenge talaga to sa akin, guys. Kasi, unang-una, guys, hindi kayo maniniwala. Tayo parang sa bahay. Iba-iba tayo ng pag-iisip pagdating sa pag-aayos. Iba-iba tayo ng taste, ika nga, no? Iba-iba ang pagka-interior designer natin sa sarili nating pamumuhay. As well as sa ating store. Isa lang naman ang pinaka-general rule when you have the sari-sari store. Ipo-front mo yung mga pang-akit, no? Yung mga makaka-attract sa ating mga customers. So, ano ba yon? So, kaya pupunta tayo doon sa section na yun yung makaka-attract ng customers. Okay? So, napakahirap sa part ko nito kasi selfie kami lang. So, unang-una, pag may tindahan ka ganito, syempre una mo yung mga pang-akit sa mga bata. Fronta mo ang kende, lang tago mo yan, di ba? So, as well as yung mga chichirya. Kailangan kapag dito sila sa front ng store mo, nakikita nila yung nakakaakit sa mata nila. No? I-fronta mo yung mga basic needs nila. Yung mga tulad niyan, yan, mga ganyan. Kasi sa umaga, hinahanap yan, ganyan. So, ganun din syempre, dun sa kabilang part natin. Ano nasa kabilang part natin? Kasi sila mamis, di ba? Sila balabayan. Ayan. Usually, sa lahat, sari-sari store man, mapag-grocery man, usually, ito yung mga pumupronta. Yung mga basic needs, mga essential, mga everyday na ginagamit ng tao. Like itlog, kailangan namang itago mo yung itlog at may magtanong sa'yo, may itlog ka ba? Wala. Talagang ang itlog nasa front yan. Kasi bakit ba pinapront natin yan? Ang dahilan, no, is para ma-dispose siya kasi perishable. So, isang napakalaking tip, lagi nating ipo-front sa... Guys, pangingay ng aso, mag-take to tayo maya-maya. Ayan guys, ito po yung actual front ng ating store. So, kapag ka magtitindahan ka, syempre, mga pang-akit ang una mong i-display. Unang-una na ang mga candies. So, ayan, lalakasan ko na lang guys yung boses ko, ha? Ayan guys, nag-headset tayo, baka mak-copyright tayo eh. So, diba, unang-una, pang-akit. Parang ano lang yan guys. Parang pagka meron kang gustong akitin, gusto kong may ma-attract, kailangan makita sa iyo ang gusto ng titingin. So, syempre,
of course, ano na to pinaka-basic na to. Ang mga candies talaga, pino-front natin yan. Kasi pang-akit sa mga bata, at syempre, doon sa mga bumibili ng mga candies. So, kung mapapansin nyo, nilipat ko na din pating mga candies ko na, ay, na ano pala guys, niligpit na ni Ate Ana, kasi mamaya may magsasara na kami. Nandyan din yung mga maaano namin. No? So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na mga pampaakit sa ating mga customers. No? So, as well as, bakit ba pinopronta ang tinapay? Pang-akit ba ang tinapay? Siyempre kasi pagkain yan basic needs yan. Bakit nakapronta ang itlog? Bakit nakapronta ang ice cream? Bakit nakapronta ang bigas? Mag-iisip kayo, no? Pagka nagdi-display tayo, walang bigas yata na nakatago sa loob. Walang ice cream na nakatago sa loob. Walang itlog na hindi nakadisplay. Bakit ba? Bakit kaya ganon? Kasi ito yung mga pang-akit, no? Ito yung mga pang-atraksyon sa ating tindahan. Ang isang tindahan na may ice creaman, may mga ganyan, ang imahe niyan sa tindahan, ibig sabihin, malaki at marami ang merong nilalaman. Bakit? Kasi kung afford niya ang mga ganito, yung mga basic na simpleng kailangan ng tao, tiyak na meron sila. Yun ang talagang behavior ng isang mamimili. So, bakit din nga pinopronta yan? So, syempre kasi yan ay, alisin mo nga. Kasi nga, ito ay ating basic needs, kailangan, kinakain. Hindi mo talaga pwedeng itago rin yan kasi may expiration yan. Hindi ka po pwedeng masiraan. So, kailangan ma-push na mabenta. Okay? So, usually, sa mga ibang tindahan, naka-front ang chichirya. Kasi yun yung pang-akit. Minsan kasunod yan, candy, chichirya. Candy, chichirya, tinapay. Tapos, may side ka naman na talagang basic needs. Yung talagang pang-ulam. No? Yung talagang kailangan ng tao. Pag sinabi kasing basic, yun yung talagang people cannot live without dahil pagkain, no? So, nandiyan na nga ang itlog at ang bigas. So, nandito ang ating frozen. So, kung papansinin nyo, ganyan ako mag-display. At halos lahat ng nagsasari-sari store, ganito ang tema ng pagdi-display. Uunahin ang mga ice cream, susunod makikita dapat ang bigas, makikita ang itlog, makikita yung mga pang-akit, yung mga pang-atraksyon sa mga bata at matatanda. No? So, dahil kasunod na nga niyan ay ang mga chichirya. So, ganito po yung setup ko kasi ganito po yung hinihiling na setup ng aking tindahan. No? So, ayan. Alangan naman kasing iuna ko yung chichirya, ilikod ko yung candy. So, hindi mangyayari. Hindi pwede yan, di ba? So, kapag po naman titingala tayo, kung maliit ang space, pwede po sa taas. No? Pwede nating palawigin ang ating mga spaces sa taas at sa baba. So, sa taas, pwede kayong maglagay ng mga sabitan. So, tulad yan, ang nakapronta sa atin, mga basic na binibili sa umaga. Umaga, tanghali, gabi, bumibili ng kape. So, naka-front yan. No? So, bakit dito sa kabila? Juices. Kasi pag ganun yan, guys, dapat straight yan, No? Ayan. Kaso mas mataas kasi yung ano nito. So, juices nandiyan. Oh. Isipin nyo, may relation. Juices, baso. No? Kasi, bakit po naka-front ang mga baso na ganito? Na samantalang po pwede naman yan sa likod. Eto, ayun question. Kasi, may mga tindahan na, or may mga customer pala, na hindi talaga lalapit sa'yo hanggat walang nakikitang sample. No? So, may stock ka niyan, hindi lahat nandito, pero sample yan. Ibig sabihin, kung may mga ganyan ka, yung thinking ng tao, yung pag-iisip, yung behavior ng mamimili, kung meron kang disposable, possible na meron kang paper plate, meron kang kutsara tinidor, may mga iba ka pang klase ng mga disposable party needs, ganon. May mga plastika. So, ibig sabihin, nagpo-front ka ng sample. Yon ang pinaka maganda roon. No? Pag maliit ang space, mag-front ka ng sample. Hindi dilema yung maliit ang space. No? Depende naman kasi sa ino-offer mo yan. Ang importante, maglalabas ka ng example ng pwede nilang bilhin sa iyo. Okay? So, ganyan. So, ibig sabihin, lahat ng copy ko, hindi naman yan lahat stock ko. May stock tayo niyan dun sa loob. Sample kasi yan. And as well as, kapag mabilis ang operation, dyan tayo kumukuha. No? Kaya naglalagay tayo ng ilang piraso. That is the reason why. Yan ay pang sample and at the same time, pang mabilisan natin na operation. So, yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, if maliit ang space, maglabas lang ng sample, pwede na sa loob, stock mo lang. No? Itong mga candies na to, kung ako mayroon akong pang display, kung ito display lang, o kung meron akong stock, nasa loob yun.
Diba? Kasi hindi naman pwedeng lahat ilagay. Actually, may iba-iba pa akong klaseng candies. Ayun no, nandun pa isang bag pa. Ayun no, na malapit kay Ate Ana. Kasi hindi nga mailalagay lahat. No? Pwedeng gamay-gamay. Okay? So, sumunod ang chichirya. So, fast-moving si alak. So, kaya nakafronta. Wala yatang madalang ang tindahan na hindi nakafronta ang alak sa mga ganitong setup. So, maglagay ka lang ng sample. Yan, may mga stock tayo niyan sa loob, yung mga alak na yan. Kasi ang kailangan lang nila, makita nila na available sa'yo si Tanduay, available sa'yo si MP, available sa'yo si Alfonso, si Jean, ganyan. Pag tumitingin sila, no? Ayan. Pag natingin sila dito, kasi titingin yan eh. Ay, may mga mismo, ibig sabihin may mga soft drinks, no? So, ganyan. Ayan ang mga biscuit natin. Naka-front din. Kasi basic. Basic needs essential. No? Pero, meron tayo niyang balot-balot. Okay? Meron tayong balot-balot niyan. Which is, nandito. Usually kasi, kapag kasi customer, naghahanap, nagtatanong, sinasabi talaga namin, meron po kaming balot-balot niyan. Ayun. Minsan, nandito si Tomer, nakikita niya. No? So, ayan. So, naka-fronta din. Hindi rin naman mawawala yung mga essentials na tulad niyan, yung mga vanities na mga pang ano, no? Usually ganyan talaga ang setup. Alam niyo, hindi talaga ako magaling when it comes to arrangement, when it comes to ano, hindi ako ganun kagaling honestly. Pero hindi naman ibig sabihin eh magulo ako sa tindahan. Kaya nga inis na inis ako minsan pag hindi ko maiayos ang tindahan ko the way I want it to be. Kasi lagi kong iniisip sa sarili ko, kung ako ang mamimili, ano ba ang gusto ko sa nakikita ko sa tindahan? Pag bibili ako ng kailangan ko, 'di ba? So ayan. Okay? So, next. Nakita nyo sa kabilang side, puro dilata. No? So, another tip, sectioning. Pag sinabing sectioning, dapat lahat ng magkakamag-anak, magkakapatid, magpipinsan, magkakasama, magkakadugo. Ganon. So, kung mapapansin nyo, itong isang straight na to, pagkain, kinakain. Tingnan nyo yung second line. All cleaning products, di ba? Shampoo yun, yun nandun. Shampoo, conditioner, nandito sa kabilang side. Ayan. Tapos straight yan sa kabila. Hindi po kasi pantay ang pader eh. Ayan. O, diba? Nakita nyo? O, ayan na yung kasunod. Kasi ang mata ng tao, pag unang nakita niya pagkain, straight ang mata niyan. Susunod, pag nakakita niya ng mga panlaba, kailangan may kasunod na yan, ng mga powder. Kung nauna downy, kailangan may mga powder na. So, ngayon, hahanapin naman niya yung mga kamag-anak pa niyan. Malikot ang mata ni Tomer, malikot. To the point na magtatanong hanggang sa makakapasok. Oh, makikita marami pang sabon. Alas yan, Teng. And, andito ang ating ano. So, actually, the moment na nakakita siya ng mga all cleaning products, magtatanong pa yan, may Sunrocks kayo, may sabon kayo, may ganito kayo, may ganire kayo, ganun yon. Kaya nga kailangan, naglalabas ka ng sample. Naglalabas ka ng mga product na magkakaroon sila ng idea na might possible na meron ka pa. More ka pang meron. Okay, so wag niyong kakalimutan, kahit sa dilata, hindi na baling hindi lahat nakalabas. Ang importante, lahat ng meron ka na product, may sample ka. So dito po nakaano yung aming mga tingi, yung mga, ayan. So sectioning, lahat ng all cleaning products, lahat ng dilata, no? Katabi ang itlog, lahat ng condiments, palaman, no? Handoon, tinan nyo yan. Tingnan nyo guys. Asukal. Yan, magkakaano yan eh. So, yun yung pinaka-the best idea that I could give to you guys. No? Kasi, kahit nung ako nagtitindahan, ganun din ang aking style. Nakapronta ang chichirya, nakapronta ang candy sa baba. However, kasi, this is the very first time na ang Mami Park nagkaroon ng ganitong setup ng tindahan. So, ganito lang talaga yung makakaya kong gawin. And, it works naman. Pagdating naman sa mata ng customer, it works naman. No? Titingnan nyo, biscuit. Ang gitna ko ay counter. No? So, ibig sabihin, pag nandito si Tomer, ay, may mga vanity. Ay, may mga biscuit. Lilikot ang mata. Ay, may mga ano ba tawag dyan, guys? May mga diaper, may mga gatas. So, ibig sabihin, mas lalong napupuno yung isip ng isang customer na maaaring may mas more ka pa. So, kaya, lilikot ang mata niyan, gaganyan siya, gaganyan. Pak! Uy, may bigas. Uy, may dilata. Uy, parang andito na lahat. Ganon. No? So, ganon yung magiging ano niya. Sabi ko sa inyo guys, hindi talaga ako magaling when it comes to tips and advices. Even if your space is small. Given the situation is small or big space, yun lang ang general rules when it comes to displaying your items.
For me ha, kasi hindi naman tong first time store ko, di ba? Sa mga naka-follow sa akin, ang dami ko nang naging store before. So, ever since ganyan ako what you call that? Mag-display. So, first time ko din kasi na magkaroon ako ng dalawang klase ng ice cream. So, hindi sila pwedeng paghiwalayan. Kailangan magkasama. Alam niyo po ba yung rules when it... para sa akin lang to no? Na kailangan laging magkadikit ang magkaaway. Bakit? Papansinin niyo sa sigarilyo. No? Kailangan, pagka meron, halimbawa kay Marlboro, kay PMFTC at saka kay JTI Products or Mighty Camel. Kapag ka meron ng isa, dapat meron ka pa rin ng isa. Alam mo kung bakit? Babanggain mo kasi silang dalawa. Pag babanggain mo. Ang behavior kasi ng tao, maglalaban sa lasa at sa presyo. So, if you have both available, target mo lahat. Diba? Target mo lahat ng klase ng customer. No? May customer na talagang gusto nila Marlboro, yung masarap ang lasang sigarilyo. Merong nagtitipid, okay na sa kanila. Di bigyan mo din ng gusto nila. Lagi mong pagdidikitin ang magkalaban. Magkadikit. Diba? Ganun lang yon. No? Si Jack and Jill and si Oishi, hindi po pwedeng magpakabog si Oishi. Hindi pwedeng magpakabog si Jack and Jill. Hindi papayag. Diba? Yung ibang tatak, pang spices na lang yan sa display mo. Pang ano na lang yan. Pang ano na lang ng tao yan. But, always remember when it comes to products, dahil variety tayo, pagbabanggain mo palagi ang magkalaban. Tingnan nyo guys dito, si Oreo. Ito yung si Oreo. Katabi niya si Cream O. Diba? Si Bingo, katabi niya si Presto. So, ganun lang yon, diba? Dito, sino ba magkakalaban dito? Mga Ribisco products yan, diba? No? May mga cakes tayo dyan. May Paji, may Dewy, may biscuits, diba? May lava cake. So, may lemon square and merong ibang tatak. May Jack and Jill. Diba? So, ganun lang kasimple yon, no? So, kailangan, kung kinikerry mo, dahil variety nga tayo So, dapat, si Tanduay, kalaban niya si MP. Diba? Ganun lang kasimple. Tapos, Jinjin, ganyan. Tingnan nyo to, si Absolute. Pero may Wilkins ako. Diba? Si Charmy, may Whisper, may Sister, may Modest, magkakalaban. Pero, dahil variety store ka, kailangan nakikita nila yon para merong choices, no? So, lagi lahat ng tatak at saka sample, dapat meron kang nakadisplay. Yun ang pinaka-importante. Tignan mo si Coffee ko, at saka si Nescafe, tsaka si GT, no? Energen, Sino ba kalaban ni Bear Brand, si Birch Tree. Kasi magkakaroon ng idea ang tao, mas mura, sino mas afford, alin ang mas masarap. Ganun yun. No? Kahit sa lahat ng bagay ng shampoo and conditioner. No? Pagbabanggain mo palagi ang magkalaban. Downy, kalaban si Surf, mahigpit na kalaban si Surf, Champion and Del, pero magkakasama sila dyan. No? Yan ang tinatawag na magkakamag-anak pero plastic. Kasi magkakasama. Di ba? Isang uri lang, pare-pare silang fabric, pero magkakasama sila. So, yun yung tips doon. Pansinin nyo, lahat ng klase ng palaman. Kasi, ang tindahan is all about sectioning. Yun lang ang pinaka-tip. All about sectioning. Okay? So, ayan. So, nagkaroon tayo ng konting tour, and at the same time, nagkaroon din tayo ng idea. No? Ayan, pagtitingnan nyo, magkalaban, pero dapat magkasama. And nasa isang pwesto. No? Yan yung lagi natin tatandaan dyan, ha? So, I do sorry kung hanggang ganyan lang ang kaya kong ibigay na advices. Kasi guys, talaga, when it comes to rearrangement, organizing, hindi naman ako ganun kagaling guys sa totoo lang. Pero, pagdating sa pwesto ko, yun ang forte ko. No? At isa lang din ang ko, whether big or not, whether you have a lot of space or not, isa lang talaga ang general rule sa tindahan. I-front ang basic needs, ang pampaakit, at essential. Yun lang. Ayan guys, so another tip para makatipid kayo ng spaces. Lahat ng stock nyo, ilagay nyo sa likod. Kasi hindi nyo naman kailangang ipakita pa yun kasi nga may sample na kayo sa harap. No? So, that's another tip. Tulad ko, pagka may mga stocks ako na extra, nandito yan sa likod. Magulo lang guys. Andyan yan lahat. Yung mga kape ko, chichirya ko, andyan. Mga laruan na hindi pa nadi-display, nandyan yan. Then, kapag ka yung mga usually mga nilalagay nyo sa ref nyo, doon nyo na rin ilalapit yung mga stocks nyo. Why? Para mas mabilis ang pag-fill up ng inyong mga fridge.
no? So ako talagang red horse ko nandito sa likod, nandito yung mga 1.5 ko, nandito yung mga kung ano-ano ko. Yung iba kong mga kasalo at saka mga 8 ohms nandito. Kasi guys, sa spaces, hindi tayo pare-parehas. So syempre kung ano hinihiling ng space natin at saan tayo makakapaglagay at makakapagtago doon. Isa sa pinakamalaking tip, ilalapit mo lagi yung madalas mong aabutin. Pagdating po sa harapan, pag operation everyday. Ano ba madalas bilhin? Tingi. Tinging kape, tinging Milo, tinging ganyan. So meron tayong kalas doon. Nandun na yan. Nakita nyo yung egg na yun, guys. Paano ba? Para yun. Oh. Para bunot lang ng bunot. Kasi, number 1 rule ng Mami Park? Ang customer kailangan, pinakamabilis, 30 seconds lang ang serbisyo. Mabilisan, lalo na kapag nagkasabay-sabay. Tatagal lang ang customer kapag ang customer gusto pang pumasok at mamili at maraming bibilhin. Pinakamatagal, 3 minutes, 4 minutes. Kahit tanungin nyo yung mga tindera ko, kapag matagal silang ano ba yan, Teng? Kanina pa yung customer. Kasi ang point doon, baka hindi na pagsisilbihan ng maayos. Baka hindi na ibibigay ng tindera yung hinahanap ng customer na kahit meron, hindi makita, hindi ina-assist ng maayos, ganyan. So, kaya nag-ooras ako para ma-pressure si tindera na bilisan niya. Dahil kailangan mabilis ang serbisyo pagka ang operation, kapag nasa peak hour na, yun ang kailangan ma-maintain. So, kaya pagka ganyang busy ang tindahan, ilalapit ang lahat ng mga fast-moving products, inipinopronta at para pagka nagtitinda, mabilis iaabot. No? So, yan po yung mga tips na maaari ko po pwedeng i-share po sa inyo. No? Hindi na baling hindi lahat naka-display as long as may sample na naka-display. No? Mami Park, may mga bagay na tinatanong na lang. No? Kasi ganito po guys, may mga produkto po kasi, kapag nakita kasi nilang the more na nakikita nilang naaakit sila sa tindahan mo, isa lang din ang kapupuntahan ng behavior ng customer. Ang feeling niya nasa iyo lahat. Lalo na sa part ko guys, di kayo maniniwala, may nagtatanong dito, may paku ba kayong tinda? Ginawa akong hardware. Ano pa may minsan, lubid. Ganyan, ano? So, hindi sila na-hesitate magtanong. Gawa kasi nang nakikita kasi nilang maraming laman, parang ang daming laman ng tindahan mo. So, nagbabaka sakali silang, baka meron ka. Kaya, yon ang advantage ng maganda ang display mo, parang puno ang display mo, dahil kahit maliit ang space mo, possible silang magtanong. Maliit, malaki, possible silang magtanong. No? Kahit doon sa akin dating tindahan, guys, alam nila na meron ako, hindi lang naka-display. Dahil alam nilang maliit ang space ko. Pero, kaya sila nakakapagtanong dahil kapag ka nag-display ako, puno ang dating ng harapan. So, meaning, ang customer, ang isip nila, there is more you can offer at the back. No? So, additional lang yan. Additional information. Okay? So, yan ang aking, yan ang aking lang may bibigay na tip, Ma Mary Grace de los Santos, no? Aaminin ko when it comes to this part ng ganitong klase ng vlogging, hindi ako ganong kagaling. Dahil nga, sa totoo lang, hauling, tamad ako talaga. No, tour, ganyan, no? Tamad talaga ako. Pricing, no? Yung mga, magkano yung ganito, magkano bentan. Napakadalang ko mag-vlog ng ganyan. Kasi nga, yun yung mga, hindi ko talaga gustong ginagawa. Ewan ko ba? No? Ayan. So, yun lang yung gusto kong i-ano sa inyo. Yun lang yung gusto kong maging maintindihan nyo. No? So, kung mapapansin nyo, andito na sa likod ko yung mga non-food. Diba may non-food tayo dito sa harap? Ito yung salamin kanina. Nasa likod agad yung mga ibang non-food din. Diyan yung mga ating mga tapos nandito pa yung ibang mga school supplies. Kasi, para mabilis mabunot, mabilis makuha. And, magkakasama, sectioning, no? Ayun, yun lang. So, bye! So, ayan po ang bagong ayos niyan.